Hello, magandang gabi po sa inyo mga kapatid. Kamusta po kayo? Kamusta maghapon po natin? Okay lang po ba tayo? Kamusta po negosyo? Kamusta po yung ating sa mga estudyante natin? Okay ba sa school? Kamusta po? Sana ho nag-enjoy tayo sa presensya ng Diyos lagi. Alam niyo, napakabuti ng Lord sa atin eh. Ah, wala akong naalala na masama na ginawa ang Lord sa atin. Wala po. Lahat ng dumadaan sa atin, bagamat yung ilan doon ay painful, pero may purpose ang Lord para sa kabutihan natin. Hindi po siya mag-aalaw na isang bagay sa atin na mararanasan natin na tayo ay ang dulo nito kasi lagi maganda po. Oo. Kaya nga, importante kapag tayo may nasasalubong na problema, yung bang challenge, dapat yung ating mind ay ready po tayo ron. Na tanggapin natin yung hamon at sa proseso po ay makita natin yung paano gagalawan Diyos sa ating problema. Of course, may dapat kang gawin, di ba? Bilang tao, normal yun eh. Pero paano mo siya i-handle? Ibang usapan po yun. Na it takes maturity on our part bilang mga Katoliko. Pero salamat sa Panginoon kasi napakabuti ng Lord. Ang overall na pagtingin ko sa sitwasyon, napakabuti ng Lord sa atin. Magandang gabi kapatid na Corazon Gagi. Salamat po sa entire family, kapatid. Tayo po magsimula sa isang panandalangin at gamitin nating guide ang The Apostles' Creed. In the name of the Father, and of the Son, the Holy Spirit. I believe in God the Father Almighty, the Creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, His only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, He rose again from the dead. He ascended into heaven, and is seated at the right hand of God the Father Almighty. From there He will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. In the name of the Father, and of the Son, of the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, magandang gabi, Pilipinas, sa lahat ng mga pari natin, nationwide, God bless. At sa lahat ng mga nagbe-birthday po sa gabing ito, happy birthday po. Hindi ko mabanggit ang inyong pangalan, pero happy birthday sa inyo mga kapatid. At doon sa mga couples na nagdiriwan ng kanilang wedding anniversary, probably sa gabing ito, a blessed wedding anniversary po mga kapatid. Ang ating pinag-uusapan kada gabi po ay experiencing breakthrough. Pag sinabi natin breakthrough, ayon po sa dictionary, ito po yung an important discovery or event that helps to improve a situation or provide an answer to a problem. Okay? An important discovery or event that helps to improve a situation or provide an answer to a problem. Kaya ho, for example, ang isang estudyante na mababa ang grades ng first grading, di ba? Second grading, pero nung third and fourth, na-motivate po siya na mag-aral, less po yung kanyang paggamit ng cellphone, okay? Nag-research po siya. So mula sa mga 78, 79 na mga grades, talaga pong nag-improve po. Nag-88, 89, 90, minsan pa nga ho, may nakaka-perfect na mga estudyante, di ho ba? Opo. Doon mo makita yung breakthrough na may nangyari kasi na-discover niya na kinakailangan niyang mag-aral ng mabuti. Ng kanyang priority pala sa buhay bilang estudyante ay mag-focus sa pag-aaral. Yung bang nagkaroon siya ng improvement sa sitwasyon na may problema ay nasagutan ho yun.
So, kinakailangan talaga yun yung participation. Mga magulang na hindi marunong magpalaki ng mga anak. Yung unang 2 taon nagkaproblema pero nakabawi po sila ng 4 na taon na o 5 taon yung mga anak nila hanggang sa ito ay naging young people, 13 years old, di ba? Opo, naggabayan po. Nagkaroon ng breakthrough kasi napalitan yung isip na kinakailangan pala kailangan ng gabay ng Panginoon Diyos sa ating parenting. Bro Harvey Angke, magandang gabi. Salamat for joining. God bless sa iyong may bahay at sa inyong anak at sa inyong parish priest. Magandang gabi po. At sa lahat ng mga nakasama natin tonight, kay Mama Elsie, aking mother dyan sa Cainta Rizal, magandang gabi po sa inyo. Kay Bro Tarok, magandang gabi kapatid. Kay Pastor Dan Baldosa, magandang gabi po. God bless sa buong pamilya sa inyong iglesia lokal na hinahawakan po. Mga kapatid, ang ating pag-uusapan ay yung pasensya sa gabing ito. Gusto ko i-share sa inyo mga kapatid, bago natin banggitin ang talata sa Biblia, yung aking karanasan po itong umaga hanggang sa hapon. Naglakad po ako ng mga dokumento sa Philippine Statistics Authority, PSA, at kumuha po ako ng nilakad ko po yung birth certificate naming mag-asawa, tapos yung aming marriage certificate. Para po saan yun? Kasi po requirements po yun sa kasal namin sa Catholic Church ni Mrs. Yun ho yung kaibahan. Hindi po kinikilala ng simbahan yung kasal sa labas. Kaya ho ako bilang Katoliko, yung aking may bahay ay mahalaga po sa amin na mag-undergo ng makasal po kami sa simbahan. Yun po yung reason kaya ko nilakad po yung dokumento. Mapapansin po ninyo kung kayo'y nakaranas na maglakad dyan, mga kapatid, yung birth certificate po ay puti. Puti ho yan Puti yung birth certificate na application form. Yung marriage certificate po ay pink. Pink po yan. Yung CENOMAR, yung Certificate of No Marriage, kinakailangan to doon sa mga single na babae. Hanapan nyo yung mga nandiligaw po sa inyo nito para matiyak nyo na walang sabit. Kasi kawawa lagi yung babae. Madalas po kayong naloloko Hanapan nyo na CENOMAR yung mga lalaki na nandiligaw po sa inyo. Para lang humatiyak ninyo. Ngayon, kung hindi makapagbigay na CENOMAR yan, busted nyo na po kagad yun. Kasi hindi po honest yung lalaki na yun. At kulay yellow po yung death certificate. Okay? Bobby Tarok, magandang gabi bro. Sabi niya, good evening Brad Calix sa lahat po ng mga sumusubaybay sa inyong programa. So mapapansin mo dito sa magkakaiba na kulay ng application form na ito, maganda yung malaman natin na iba-iba kulay nito. Okay? Maliban na lang po kung hindi po kayo talaga hands-on sa mga paglalakad ng dokumento, yung pinapagawa lang po ninyo, hindi kayo matututo. Babayaran nyo kasi abala sa inyo. May gagawa po noon. Pero mas maganda, kayo mismo naglakad ng papel. Para may experience po kayo. It takes a lot of patience. Pagka nagpunta ka, pumunta ako, medyo alanganing oras na po ano po nangyari doon sa lakad ko sa maghapon? Dalawang bagay po pwede mangyari pag naglakad ka ng papel. Nung nagpunta po ako ron, pwede naman walk-in pero ilang piraso lang po yung tinatanggap nila. Darling May Peña Flor Sibonga, magandang gabi. Kay Jermaline Honasan Balahadya, magandang gabi po. Salamat for joining. Nung sinabi sa akin ng gwardiya na wala na, sarado na yung para sa walk-in,
So, second option ko ay gawin po dun mismo sa PSA sa Bacolod yung online appointment. So, ginawa ko po yon online appointment. It took me siguro mga 10 minutes para ho magawa po yon. And then, pagkatapos po nun ay nag-fill out ako ng application form. Opo. Ito yung pinilapan ko. Bali, pinilapan ko po ay isang marriage certificate, dalawa po na birth certificate sa akin kay Mrs. Bali, 3 forms po yung pinilapan ko kanina. Medyo matagal-tagal siyang natapos kasi medyo mahirap magkamali pag naglagay ka yung entry ba ng mga information. So, pagkatapos nung napilapan ko po yon, pumila po talaga. And mga siguro umabot din ng mga 20 minutes yung pila kasi medyo mahaba po eh. Pipila ka for interview. Okay? Pag na-interview ka na, ilagay mo yung kasama yung valid ID, tapos hahanapan kayong online online parang registration mo something na ikaw ay allowed na ma-interview ng araw na yon, no? So, nangyari po yon, binigyan po ako ng number at kailangan ko pong mag-antay. So, mga nasa 25 to 30 minutes yung pag-aantay po. Medyo hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng mauna ka agad kasi may mga nauna sa'yo. So, pagkatapos ko mag-antay, para naman doon sa payment. Okay? Now, itong proseso sinasabi ko sa inyo ay naranasan ko to mismo kasi madalas ko po itong gawin. Isa po ito sa mga sideline ko nung ako'y nasa Manila. Naglalakad po ako ng papel nung mga kapatiran na wala masyadong panahon. Ako po yung naglalakad ng papel. Nagre-request na ako ng yung parang authorization, opo, na pinagagawa sa abogado na nakalagay yung pangalan ko ron at ano yung papagawa sa akin. SPA, Special Power of Attorney po. So ako po yung naglalakad ng papel. So sanay ho ako maglakad ng papel. Yun po yung isa mga ginagawa ko po nung ako po ay nasa Maynila pa. Naglalakad ako ng mga dokumento sa mga mahalagang mga bagay-bagay po. Rod Nicolas, magandang gabi bro. Salamat for joining. Edison De Mihilio. Nilo Bonita, salamat po sa pag-join. Sabi ni Darling May, sa Manila bro, sobrang haba ng pila. Naranasan ko yan. Buti na lang dito sa Bacolod, hindi mahirap gaano. Totoo po yan. Pero still, gagana pa rin yung pasensya mo kasi pag wala kang pasensya, aalis ka dun sa pila. Di ba? Aalis ka sa pila. Meron naman tao na hindi marunong sumunod sa sistema ba? May pila tapos gusto nilang sumingit, no? Hindi po pwede yun eh. Ako sinasaway ko po yun basta may mga taong gano'n na sisingit. Sinasaway ko po yun unless PWD yun, unless pregnant yun, unless senior citizen yun. Sinasabi ko mismo, mauna na po kayo. Kasi priority sila eh. Pero hindi ko kayang pabayaan yung gano'n. Naka-eksena na ang laki-laki ng katawan tapos biglang sisingit. Sabi, Brad, sorry, meron tayong linya ro sa dulo. So kanina nga yun na naging eksena habang pumipila ako, may mga gustong sumingit. Sabi ko, Brad, mali yan. Doon may pila doon sa dulo. Wala kasing gwardiya. Umalis yung gwardiya. So, para merong order, ginampanan ko na yung trabaho ng gwardiya kanina doon sa Bacolod. Sabi ko, Iha, nakapila ka ba, Iha? Oo. Doon kayo sa dulo kasi nakapila kami rito eh. Ganun yung naging papel ko kanina ron. Aplikante ako at the same time ako po'y gwardiya. Hindi ko kaya yung mga ganun yung magulo. Hindi ko kaya yun. Sasawayin ko talaga yun. Mas ka na sa simbahan, nananaway ako sa simbahan eh. Pag alam ko wala sa lugar yan, sasawayin ko talaga yan. Kasi panganay tayo eh. Nasanay tayo sa order, sa bahay. Hindi natin kaya yung medyo magulo. Opo. So, nakapagbayad po.
Alam niyo ba kung magkano ang bayad ngayon sa birth certificate? Marriage sa kasadet, 155 ang isa. Okay? Medyo mahal lang po yung Senomar. Magkano yung Senomar? 220. At least may idea na po kayo. Pero hindi kayo pwedeng pumunta ron basta-basta kung wala kayong appointment online. Oo. So, ang gagawin po ninyo kung sakasakaling kayo ay excuse me po. Kung kayo ay nagbabalak maglakad ng papel, anumang klaseng dokumento po yan. Number 1, dapat maaga pa ho kayo. As in maaga. So, hindi pa sila bukas hanggat maaari nandun na ho. Lalo na kung malayo po kayo masyado. Naranasan nyo ho bang maglakad ng pumila dyan sa Bacolod, dyan sa Corazon Locsin? Ako po, naranasan ko yan. Naglalakad ka ng mga dapat asikasuhin doon kasi ang dami pong pasyente. Dati-dati yung wala pang online, ay naranasan ko po yun, yung mano-mano. Bro R. Vargas, magandang magandang gabi. Kababalik ko lang, bro, sa Manila. Nagkausap lang kami nung panganay kong pastor. May inayos lang kaming problema, yung nangyari nung December 3. Tapos bumalik lang din ako, bro, ng Friday last week. Oo. Sayang di na tayo usap kasi limitado lang talaga yung panahon. Ray Agaton, magandang gabi. Salamat for joining, kapatid. So, importante maaga po. Tapos may dala kayong ballpen. Kasi sa PSA, wala po silang doon eh. May kanya-kanya kang ballpen doon. Dapat may dala ka. Tapos yung cellphone mo, hindi siya lobat. Tapos pagka nagpipill up po kayo, hindi pwedeng magkakamali kayo na entry sa mga form. Pag nagkamali ka na entry dyan, babaguhin mo na lang yan. Oo. Kaya be sure lahat ng mga information sakto. Kasi tinatanong po dyan, halimbawa dyan sa birth certificate, application form, request for para saan yung nire-request mo. May checkan ka dyan, may mga boxes po yan eh. Tapos, tinatanong dito yung pangalan ng anak mo. Halimbawa, kukuha mo siya ng birth certificate. Ano yung last name niya? Tapos nakalagay doon, kung babae, last name before marriage. Yung pangalan niya, nung hindi pa siya nag-aasawa, parang ganun. Kung kukuha nito ay married, opo. Sa first name, kung ikaw ay junior, katulad ko, ilalagay mo yun doon, Alfredo, tapos mayroon lang space, tapos JR. Opo. O kaya kung may the second, the fourth, etc. Tapos yung middle name, dito tayo nagkakaproblema sa pag-fill up nito. Sa totoo lang eh. Maraming Filipino, hindi nila alam tong fill upan. Opo, sa totoo lang. Kaya mas maganda, kung hindi kayo sigurado, magsama po kayo ng mas marunong. Lalo na kung hindi po nakakabasa, etc. Kasi English po kasi to eh. Karamihan ng application form po, English eh. Paano naman yung mga hindi nakapag-aral, di ba? So, mas maganda kung hindi po sigurado, magsama na lang po ng may marunong po. Kasi pag nagkamali po kayo rito, nakalagay dito yung sex. Male and female po yan. Kung lalaki kayo, tas nilagay nyo dun kayo sa female, may problema na po kagad yan. Tapos yung date of birth ninyo. Isusulat nyo dyan yung buong letra po. Basa akin ng month, December. So, ilalagay mo doon, December. Yung place of birth. Itong binabanggit ko, importante po ito kasi pag nagkamali kayo ng entry, yung lagay, saka yung spelling, magkakaproblema po kayo. Kaya hindi ho basta-basta yung naglalakad ng dokumento. Kasi dokumento po ito eh. Pag hindi po kayo marunong mag-fill up nito, magkakaproblema tayo. Stephen Toto Castigador, magandang gabi kapatid. Salamat for joining. Wala lang siyang picture.
Okay? Ano yung purpose ng request mo? Para saan? So, may checkan po kayo dyan. Ngayon, hindi pa ho kayo tapos. Kasi may sa likod pa ho eh. Kailangan yung fill upan yung sa likod niya. Halimbawa, ikaw yung nagre-request para sa anak mo, ilagay mo yung pangalan mo doon. Yung address, ang nakatira. Tapos yung cellphone number mo. Ngayon, may nakalagay doon na privacy notice sa likuran. Ang ibig lang sabihin niyan, lahat ng sinusulat mo rito, totoo. Kasi may mga tao siguro na gumagawa nito, hindi naman totoo yung kanilang nilalagay na information. May pananagutan po kayo sa batas. Bawal po yon. Tapos may nakalagay dito na salitang conform na sumasang-ayon ka sa nakasaad po dito. So, ilalagay mo yung pangalan mo, tapos pipirmahan mo sa ibabaw. Okay, maganda ho ito na meron tayong naiintindihan natin ito. Ngayon, ito po ay hindi po ito pinagbibili. Libre po ito na makukuha nyo mismo yung form. Pagka siningil kayo ng gwardiya, mali po yun. Wala pong bayad ito. Libre po ito. Nandun lang po yan sa mga lalagyan, sa mga boxes po. Jimmy Oren, magandang gabi bro. Kay Acero Obilio Dorado, Gary Joy. Maraming salamat bro. Salamat. Kay Elfri Soto Habido, salamat. Kay June Montes Arimado, magandang gabi po Brad Calix at sa lahat. So yun po, yung kahalagahan niya na naglalakad ng dokumento. Kasi ako po, sanay na sanay ako maglakad ng mga gantong dokumento. Mahal nga lang po ako maningil kapag naglalakad ako nito kasi binabayaran sa akin yung oras ko eh. Pero pagka kung tropa-tropa lang naman yan, hindi naman ganun ka, no? Opo. Kailangan po maaga po kayo pag maglalakad kayo ng papel. May nakaready po kayong ballpen. Tinatanggap po na kulay itim. Opo. Hindi pwedeng pula. Hindi pwedeng blue. Basta official document po yan, itim po talaga yan, mga kapatid. Hindi po lapis ha, ballpen. Yung cellphone nyo dapat nakaready po yan. Kasi yung mga information, nakalista na po doon para hindi na po kayo magkakamali. Kailangan nyo ng valid ID. Ano po yung mga valid ID? SSS, driver's license, passport, at yung iba pa. Okay? Alright. At syempre, yung lalagyan niya na plastic na para hindi nagugusot yung dokumento. Opo. Anong kinalaman nito sa ating experiencing breakthrough? Na gusto kong aminin sa inyo nung unang taon na first time ko maglakad ng dokumento, tatanga-tanga po talaga ako eh. At syempre kung tatanga-tanga ka, naglalakad ka ng papel, kulang ka sa information, nagmagaling ka kasi kaya ko yan. Pero hindi ka naghanda, you will end up palpak yung lakad mo. Sayang yung oras. Magagalit ka sa sarili mo kasi palpak. Ba't ganun? 'Di ba? Medyo perfectionist po akong tao eh. Hindi ako basta yung okay na yan. Hindi ako pwede sa ganun eh. Pwede na yan. Hindi po ako pwede sa ganun eh. Hanggat maaari, 100% yung trabaho ko pulido. Medyo ganun po yung personality ko eh. Pagka may ginagawa ko hanggat maaari, pulido yung trabaho. Yung bang hindi na uulitin. Opo. Kaya ho nung una, dami kong palpak eh. Naglalakad ako ng papel, dokumento. Ang daming sablay, ang daming mali. Yung mga sinasabi ko po sa inyo, kulang. Wala akong ballpen. Alam mo yon, yung cellphone, lobat, yung mga ganun ba na hindi mo talaga na paghandaan. May lakad ka na importante, hindi mo na paghandaan kasi akala mo may ballpen doon sa pupuntahan mo, etc. So, inis na inis po ako yung mga panahon po na yon. Daryl Capobres Guanzon, magandang gabi po. Elfri Soto Habido, magandang gabi bro.
Salamat kay June Montes Arimado. Maraming salamat for joining. Kaya ho natuto sa aking pagkakamali po sa kapalpakan kong ginawa noong mga matagal na ho na panahon yon. Natuto po ako. Ngayon, gusto ko magbigay sa inyo ng tip mga kapatid. Pag naglalakad po kayo ng papeles o ano man yung ginagawa ninyo, pag hindi po ninyo alam, wag po kayong mahiyang magtanong. Hindi po kasalanan ang magtanong kasi hindi po ninyo alam eh. Ang problema natin, nagdudunong-dunungan tayo, wala tayong alam. Akala natin, alam natin, tapos pagka nandun ka na, blanco yung utak natin. Naranasan po ba nyo yan? Nabablanko yung utak nyo? Nangyari po sa akin yan eh. Kaya po lahat ng mga sinasabi ko sa inyo ay bunga ng karanasan. Karanasan ko, ako kasi naglakad ng papel eh. Nainitan ka dun sa lugar na yon eh. Hindi maganda yung resulta kasi palpak hindi ako nakapaghanda talaga eh. Nagmagaling ako eh. Nagbida-bidahan po ako eh. So lahat ng mga previous na karanasan ko, inipon ko po lahat yon, yung mga kapalpakan ko. Pinag-aralan ko po yon. Ang sabi ko, hindi na to dapat maulit pa. Kasi perfectionist nga po ako eh. Hindi pwede na yan. Hindi pwede eh. Tapos dati tayong pastor. Na-apply mo yon, may ibig sa mga miyembro mo. Nasasabi mo yon eh. Kaya nga, yung mga miyembro, mga umiilag sa akin yun kasi pag nagsasalita na ako, medyo may bigat eh yung sinasabi mo kasi nga, medyo perfectionist nga ako. Hindi pwede sa akin yung papalpak yung trabaho mo eh kasi lalo na kung mataas ang pinag-aralan mo tapos simpleng lang, hindi mo magawa, parang mataas yung expectation ko sa mga nag-aral na tao. Opo, kaya pag meron ako instruction, makinig ng mabuti kasi sayang oras eh, 'di ba? May ganun eh. Yun po yung aking personality lang mga kapatid. Hindi naman po ako nag-aano sa inyo. Personality lang po yun. At naturuan naman po tayo ng Lord na magpakumbaba. Hindi naman po ganun kadali magpakumbaba rin eh. Opo. Naturuan lang din po tayo ng Lord hanggang sa dumating tayo sa point na natututo na tayo makiusap. Ate, pwede po bang natutunan lang din po natin yan kapatid. Hindi po siya ganun kadali na overnight, okay ka na. Hindi po eh. May mga mentors po tayo na nagtiyaga sa atin, nagsasalita sa atin, nakikialam sa buhay ko. Pero mangilang-ilang tao lang po yan sa Pilipinas. Wala po silang 10. Iilang piraso lang yan. Yung mga godly na mga mentor natin. So, importante to mga kapatid, yung binabanggit natin. Ano po ba ang bunga nitong pasyensya na ito? Ano po ba yung pasyensya? Ito po yung ability to wait without becoming frustrated or angry. Ito yung isang abilidad o kakayahan na mag-antay po tayo na hindi po tayo napoprostrate o di kaya nagagalit. Na kung medyo wala po kayong pasyensya, hindi kayo pwede maglakad ng papel. Palalakad nyo po sa iba yan kasi wala po kayong pasyensya eh. Doon lang sa nag-aantay ka sa pila, it takes patience. Di ba kapag mag-withdraw ka sa ATM, nakapila po yan eh. Hindi ka pwedeng gumit na kung ikaw ay pang-10. Nakakahiya naman yon, di ba? PW ka ba? PWD ka ba, kapatid? Buntis ka ba kaya gusto mong mauna sa pila? Ang pinapahintulutan lang natin, yung mga senior citizen, di ba? Pero kung ikaw ay malusog na tao, wala ka namang karamdaman, di pumila po kayo. Yun po yung matinong Katoliko. Pipila po kayo kasi may pila po tayo eh. Huwag ninyong hayaan kayo ay makorek ng mga tao na matitino. Ay Brad, may pila. O di ba napahiya ka pa? Di ba? Pipila kayo dun sa namimili po kayo sa supermarket. Ina-apply po yan sa daily life natin yung pasyensya eh. Ngayon, marami na ako naranasan ng mga eksena na walang pasyensya ang mga tao. Nasubukan nyo sumakay ng di pasahero, di ba? May mga mainit ang ulo talaga diyan eh. Opo.
At may mga pasahero na talagang maiinit ang ulo mo. Pagka halimbawa dito sa Bacolod may rito may sasakyan ngayon na bago Parang maliit na bus Opo, modernized jeepney ang tawag Aba, ang capacity lang kung susumahin mo, parang 10 lang o 12. Ang gagawin po ng mga konduktor, gagawin 14. Alam mo yun? Siyempre magagalit ka. Yung pasensya mo, parang pag wala kang pasensya, papatulan mo rin Katulad nung hindi nag-i-issue ng ticket, 'di ba? Maliliit na bagay 'yon pero ano to, palalampasin ko ba to o ano to? Pagagalitan ko ito. Patience is the ability to wait without becoming frustrated or angry. Sa totoo lang, may problema tayo rito sa patience di po ba? Pero may mga taong nag-i-enjoy, pasensyoso. Yung mga mahilig maglaba, pasensyoso po yun Naglalaba sila kalahating araw, enjoy na enjoy pa may music di ba? Enjoy na enjoy Pero pagdating pagkalinggo, dadalo sa misa banas na kay Father kasi ang tagal daw ng misa Hindi po matagal, 1 oras lang yung misa sa Katoliko Opo. Matagal pa nga po sa mga born again sa mga protestante. Oo, matagal sila mag-worship doon isang oras kalahati hanggang 2 po yun Minsan nga kalahating araw Minsan nga habang maghapon pa yung mga born again na churches po. Opo. Sa Katoliko, napakadisiplinado po yung ating pagsamba. Opo, 1 oras lang po yan. Nandun na po lahat yun. Raydan Garcia, magandang gabi. Sa akin may bahay kay Annalyn, magandang gabi ma. Mga kapatid, may sinasabi po sa Bible, sa Galatians chapter 5, na isa sa mga bunga ng Espiritu na binanggit ni Apostol Pablo. Sabi po ron sa talatang 22, Galatians 5:22, but the fruit of the Spirit is charity. Ang binabasa kong Bible ay Bible po natin mga Katoliko. Isa sa mga Bibles marami kasi tayong Bibles. Tayo ata ang pinakamaraming Bibles na ginawa. Ito po ay gawa ng Claretian. Opo. Sabi po ron, but the fruit of the Spirit, pansinin mo singular, but the fruit of the Spirit is charity. Yung salitang charity rito ay can be translated love. Opo. Joy, peace, patience. Nasa pang-apat po yung patience. Yun po ay bunga ng banal na espiritu. Ibig sabihin, nung tayo po ay naging Kristiyano, nung tayo'y binyagan, yun po yung ating understanding Pagka ang isang tao ay nabinyagan, napunta ron sa sacrament of baptism, doon tayo nagiging Kristiyano Doon tayo naboborn again Doon na-wash away yung ating original sin na namana sa ating mga unang mga magulang. Doon ibinigay ang banal na espiritu doon sa sakramento ng binyag, sacrament of baptism. At kasabay noon kapatid, unti-unti nadidevelop yung mga magagandang virtues katulad ng pasensya. Maria Cecilia, magandang gabi po. Salamat for joining sa ating broadcast. Now, paano natin mararanasan yung breakthrough pagdating dito sa pasensya? Now, I think dapat daanan mo. It can be applied sa ating daily life. Kung kayo po ay parent, katulad ko, kung wala tayong pasensya sa ating mga anak, masasaktan natin sila. Maaabuso natin sila verbally, physically. Ordinaryong Katoliko, magandang gabi po. Salamat for joining. God bless po sa inyo. Kapag ang mga profesor sa university
mga teachers sa DepEd, sa CHED, pagka hindi nila ma-exercise yung pasensya at hindi sila makikinig kung ano ang rason bakit hindi pumapasok yung kanilang estudyante, ba't hindi nakapag-submit on time yung mga requirements, baka ibagsak mo yung estudyante mo na hindi mo nga pinakinggan yung side bakit wala siya sa school. Binagsak mo kasi trip mo lang. May mga ganun teachers eh. Parang wala sa wisyo. Kapag ka may anak ka na nasa listahan ng mga tumatanggap lagi ng parangal, tapos biglang hindi i-consider na nasa scholarship yun, dapat line of 9, tapos bibigyan ng 83, di ba? Okay lang sana kung di nagko-comply pero kung ito ay pinersonal yung estudyante, kaya nainggit, etc. May ganong teacher po. Sana wag po tayong ganon. Maging patas po kayo sa mga estudyante nyo, mga kapatid. I could not imagine kung ating mga bishops ay mawala ng pasensya doon sa mga iring na mga pare sa Pilipinas. Saan pupulutin yung mga kaparian natin kung sila'y magkakamali? Kung hindi pa iiralin yung pasensya, even sa mga kaparian natin. Kung hindi magiging pasensyoso yung mga pari po natin sa mga parishioners, sa mga laiko na katulad natin, saan tayo pupulutin? Kung paiirali natin yung init ng ulo, paiirali natin yung galit, di ba? Hindi yung pasensya. Palagay ko magulo po tayo. I could not imagine yung ating bansa na ito ay pinatatakbo ng mga monster na politicians. What will happen to our country? Chaos po tayo, magulo. Imaginein mo, pagsakay mo ng bus, pagsakay mo ng anuman ang sasakyan dyan, pampubliko o pribado, yung driver galit sa'yo, di ba? Sa bahay na lang galit tong parents sa mga anak lagi. Wala nang napansin kundi yung negative yung ng mga anak. Sa mag-asawa, hindi nag-uusap, nagagalit lagi, walang pasensya. What will happen to our relationship? Palagay nyo tatagal ang relasyon? Hindi po. Hindi po. Kaya itong issue ng pagkakaroon ng pasensya ay sa tingin ko po ay napakahalaga po ito. Sa larangan ng pagpapamilya, importante yung pasensya. Lalo na kung may teenager na po kayo. Ako, 2 po yung teenager po namin Isa pong 16, isa pong 15. Love life na ho yung umiiral dyan Kaya kami, ako, pabiro lang ako sa mga anak ko. Oh, baka may mga ano na kayo may mga tinatagong relasyon kayo. Baka pwede natin pag-usapan yan. Ay hinuhuli-huli ko yung anak kong babae. Ay anak, sino ba yung kausap mo dyan sa messenger? Napapangiti baka pwedeng pag-usapan. Katoliko ba yan? Ganun ako magtanong sa mga anak ko Ano bang relihiyon yan? Nag-aaral ba yan? Ang lalaki na yan na pumoporma-porma sa'yo, ano ba yan? O baka naman tumatakas yan sa school. Ganun lang ako magano sa mga anak ko kasi ang hirap kasi iba na po yung takbo ng panahon natin ngayon mga kapatid. Kung wala tayong ganyang parang alalay po sa mga anak natin ang hirap di po ba? Kailangan natin i-practice yung pasensya po talaga. At hindi po siya ganun kadali yung pasensya. Nako, ang hirap po minsan totoo lang. Minsan pagka nawawalan ka ng pasensya, masasaktan mo yung anak mo. Makapagsasalita ka ng di maganda. Halos lahat yan. Pwedeng mangyari yan kung may-ari ka ng kumpanya, may mga empleyado ka nagpapasaway, di ba? Hindi tinatrabaho yung trabaho na maayos. Kontraktor ka, tas may mga tao ka na papasok sa trabaho, lasing, nag-a-advance ng kanilang sweldo, pero yung performance sa trabaho, walang kakwenta-kwenta. Diba? Magagalit ka Ang hirap i-practice yung pasensya Di po ba?
sa loob din ng simbahan, di ba? Ano reaction mo habang nagsisimula na yung misa natin, tas may mga tumatakbo-takbo mga bata ron, sumisigaw-sigaw. Tas yung mga maliliit na bata, iiyak ng iyak, tapos yung mga parents, hindi naman nila alam ang gagawin nila. Matutuwa ka? Nandun na sa liturgy of the word eh. Di ba? Binabasa na yung gospel eh, ni Father. Tapos nag-homily na siya ng 20 to 25 minutes. Magandang gabi po, Ate Edita Hubo. God bless sa inyong parish priest po at sa mga parishioners. Matutuwa ka? Nag-homily na si Father, maingay po. Mga young people nagkukwentuhan, nagsiselfone sa tabi mo. Tapos yung niluluhuran, sinasandalan po nila ng sapatos nila. Parang kung wala tayong pasyensya, talagang masasabihan mo ng di maganda, no? Tama ba? Kaya po, ako nire-remind ko lang po yung sarili ko pagka ako may nakikitang ganon. Kalma lang, kalma lang. Hindi mo anak yan, huwag mong anuhin yan, di ba? May tendency tayong pakialaman yung anak nung may anak eh. Kasi nga, gusto natin maayos eh. Pero hindi natin pwedeng gawin yon. Magpapasyensya po talaga tayo. Opo, magpapasyensya tayo. Pipigilin mo sarili mo kasi hindi mo po anak yun eh. Pwede ho magsalita lang to si Father eh. Ako halimbawa yung pare. Tapos may mga ano na dyan, medyo magulo na, hindi na maganda yung ano. Iko-call ko lang attention nun. Mawalang galang na po. Maari po bang ayusin natin yung ano. Sa paraan naman na maayos. Hindi naman yung, di ba? Maayos naman na nakikiusap. Ay, maari po ba na para ma-enjoy natin yung pag-aaral na salita ng Panginoon Diyos ay para makapag-focus po tayo. Tignan po natin yung mga anak po natin. Di ba? Marami naman tayo pwedeng masabi na maayos eh, di ba? Opo. Pero kung ang mga pare walang pasyensya, di ba? Makapagsalita ng hindi maganda yon, siyempre, ma-offend ka sa isang banda. Okay? Pero palagi ko naman dahil po yung mga pari natin, well-trained yan sila eh. 10 taon ba naman sa seminaryo eh. Napag-uusapan din po yan paano i-handle yung ganung mga kaso. Opo. So, mga kapatid, experiencing breakthrough sa pamagitan nitong pasyensya na to, kailangan mai-practice natin to. Medyo mahirap medyo mahirap. Hindi yan ganun kadali na i-practice yung pasyensya. Taga-subdivision ka ba, Brad? May mga kapitbahay ka ba na nakabalandra yung sasakyan nila? Naka-double parking? Ha? Yung mga aso nila doon nag-aano sa harapan mo, sa gate mo? Patutuwa ka ba? Ay, praise the Lord, tinaihan nyo na naman yung tapat ng gate namin. Talagang ang gagaling talaga ninyo. Ay, ulit-ulitin nyo pa yan. Oy, ang ganda niyang ginagawa ninyo. Matutuwa ka? Laging ginagawa yon. Matutuwa ka? Tapos yung basura nila nilalagay doon sa labas ng gate mo. Anong pakiramdam mo, kaibigan? Matutuwa ka? Ako naging presidente po ako ng subdivision po namin eh. Binoto nila ako eh. Nakakatawa nga po eh. Nung pumunta kami ron sa ano na yon, di ko nababanggitin kung saan po kami subdivision nakatira po. Lumipat po kami rito sa misis ko sa Sumag eh. Taga Bago City kami dati. I was elected ho na presidente sa aming sa community po sa subdivision. Tapos nagpatupad po ako ng mga kaayusan bilang pastor, siyempre. Bago naman tayo nagpapatupad ng mga bagay-bagay, mini-meeting natin yung mga homeowners. Rene Tampos Estrera, magandang gabi po. Kay kapatid na Angel Amoma dyan sa Japan, God bless. Sabina Malinaw, Gemma Gabio, taga Bayugan City daw siya. Nung naging presidente po ako ng subdivision namin, nag-meeting kami. May meeting naman lagi yan eh.
Tapos marami ako naging doon, pinatupad. Number 1 po yung mga hindi nagbabayad ng monthly dues. Aba, yung previous leadership wala silang pake. 6 na buwan, 1 taon. Nung ako na ho yung umupo, sabi ko hindi po pwede to kasi may binabayaran tayong security guard Marami tayong pananagutan sa subdivision So pinatupad ko po yun. Pinatupad ko. Dumating po sa punto na meron pong 4 Pinasumo namin sa barangay po yun Punta kami dun sa barangay, pinabarangay na po namin ng mga opisyalis ko Pinabarangay na po namin yun. Galit na galit sa akin yung mga homeowners. Sabi ko, 6 na buwan na po kayong hindi nagbabayad, nakipagmatigasan pa po kayo sa natin, sa mga nangongolekta Siyempre, ang lahat ng bagsak nun sa presidente, di ba? Ikaw yung nag-execute ng mga rules di ba? Gusto mo lang naman kaayusan. Sumama loob nila sa akin doon. Buhos sa akin bilang pastor ka at the same time presidente ka nung subdivision. So, sumama loob nila. Pangalawa, in-implement ko yung basura. Kasi may mga basura sa subdivision na pakalat-kalat yung mga diaper, inaano ng aso. Sabi ko, hindi po pwede yan. So, nagpatupad tayo dun sa na yon, sa subdivision na yon. Ayaw pa rin ng mga tao, yung bang parang squatter yung mentality, alam mo yon. Tapos pangatlo, pinatupad ko yung straying dogs. Mini-meeting naman yan mga kapatid, no? Hindi naman tayo pwede mag-execute ng isang bagay na hindi mini-meeting sa tao yan. Binababa lahat yan. Nagbigay tayo ng warning. Next week yung mga straying dogs ninyo dyan, pakalat-kalat yan. Kinausap ko na yung nasa City Hall natin, dadamputin po yan. Akala nila nagbibiro ako. Gagandang aso Nakakalat doon sa subdivision pinagdadampot to. Pinasabi ko, pakidampot yun na yan. Hindi naman marunong makinig nagalit ulit sa akin. Merong isang case na medyo wala akong magawa kundi mag-resign bilang presidente. Kasi masyado naging personal. Naging personal masyado. Dahil sa leadership ko, hindi lang naman ako yun Siyempre may mga opisyalis ako Nagbi-meeting kami ng mga officers ko Kaya lang siyempre, humihinto yung bola sa akin bilang presidente. Mantakin mo, meron pang isang pagkakataon na sabi nung isang opisyalis Pastor, para may lumilibot ditong isang isang sasakyan Balita ko parang droga. Sabi ganun sa akin. Tapos inuutusan niya ako. Sekretaryo ko to sabi ng sekretarya. Pastor, bakit hindi mo anuhan yan? Inuutusan ako. Ako yung presidente, utusan ako. Sabi ko sa kanya, Brad, kung totoo man na droga yung umiikot dyan, hindi ko trabaho yan. Trabaho ng pulis yan, Brad. At gusto ko lang i-remind sa'yo, Brad, taga Maynila ako. Pag pinakailaman mo yung droga, Brad, may problema tayo dyan. Alam mo ba ibig sabihin yan? It will cost your life. Sabi ko sa kanya, bakit hindi ikaw mag-imbestiga niyan? Hintayin natin, ikaw mag-imbestiga niyan. Natakot po siya. So, madaling salita mga kapatid, hindi po ako tumagal doon 6 na buwan lang po ako Dahil pinagbabantaan po yung buhay ko. Wala naman ako sweldo ron. Papatupad ka lang nung tapos walang pasensya yung mga tao. Ayaw nila ng righteous living. Puro Katoliko yun. Personalan sabi ko, nagpatago ako ng meeting, tapos just tendered my resignation. Binasa ko yung resignation ko, effective today. Pagkatapos ko mag-meeting. Kasi wala akong sweldo ron.
inaayos ko yung community pero wala silang pakialam, mga Katoliko yun. Nag-implement ako ng maayos na pamumuhay sa community pero ayaw nila. Tapos, pagbabantaan pa yung buhay ko, sabi ko, hindi ito patas. So, kinausap ko yung may bahay ko, gawa ko ng sulat, magre-resign ako. Pero bago ko mag-resign, may mga nakatimbre na yung mga possible na tao na gagawa sa akin nun. Kasi nagkaroon din tayo ng konting investigasyon dun sa community. Sabi ko, just in case na may mangyari sa pamilya ko, may dadamputin po sa inyo rito. Hindi ako nagbibiro sa inyo. Sabi ko sa kanila. So, pinablatter natin yung ilang mga personality po doon na posibleng may kinalaman po sa pagtatangka sa buhay ko. So, ganun lang ho. Siyempre, righteous living yung gusto kasi natin eh. Kaya lang yung mga tao ayaw sa kaliwanagan, ayaw i-practice yung pasensya. Sana mala sinabi nila, maganda naman yung sinasabi ni Pastor. Maganda naman, gusto nang ayusin ni Pastor yung community natin eh. Bigyan natin ng chance. Walang ganun. Sabi ko, madadali pamilya ko rito dahil dito. Sige, resign tayo. Yun. Mga kapatid, as I close yung ating pinag-uusapan ngayon. Pag wala tayong pasensya, mahirapan tayo. Kasi yung kalaban natin wala pong pasensya. Si Satan po, walang pasensya yun. Gusto ni Satan, ang mag-asawang di magkasundo, maghiwalay kaagad eh. Ate Faye Kabaya, magandang gabi po ate. Salamat po for joining. Imaginein mo, pagse-celebrate na kayo ng silver anniversary nyo, dahil lang po sa kawalan ng pasensya, maghihiwalay kayo dahil lang, hindi lang kayo napagbigyan. Wala ngang budget eh. Paano kayo makakalabas pa makakapunta sa ibang bansa? Kulang sa budget. Hindi ba pwedeng pagpasensyahan muna yan? Mga kapatid, hindi ko alam kung nakaka-relate kayo sa kinukwento ko. Pero mas maganda kasi magkwento kung totoo, di ba? At lahat po na sinasabi ko sa inyo, real story po yun. Nangyari po sa akin yun. At kaya malakas ang loob ko na ikwento ito. Kasi marami akong natutunan sa proseso. At yung mga learnings po na yun ay tinitreasure ko yun sa utak ko, sa damdamin ko. Naka-treasure po lahat yun. Naka-imbak sa brain yun eh. Lahat ng mga events na nangyari sa buhay natin, even traumatic experiences, nasa brain natin yon. Nasa hibla ng ating buhok yung nangyayari po sa atin. Hindi natin makakalimutan yon hanggat nabubuhay tayo. Yung mga happy moments, yung mga traumatic moments natin, yung mga sad moments natin, nandito yon sa ating utak. Mga kapatid, I'd like to challenge you, remain as Catholic. Ang dapat lang natin gawin, sumento tayo sa Panginoon bilang Katoliko. Huwag natin kalabanin yung mga protestante, no? Hindi, tama na yon. Tama na yung mga banatan sa doktrina. Hindi na yun ang importante. Ang importante ngayon, let's focus sa ating relationship sa Panginoon Diyos. Arturo Pagatpatan, bro, magandang gabi. Maraming salamat sa pag-join at sa pag-share ng ating videos, bro. At really appreciate it. Yung mga insights mo na binibigay, maraming salamat. You stay as Catholic. Hindi lang tayo dapat good Catholic, kundi godly Catholic. Now, when I say godly Catholic, you fear Jesus. Follower ka ni Jesus, hindi ni Brad Calix, hindi ni Pope Francis, kundi follower ka ni Jesus. Kasi harap tayo kay Jesus eh.
Yung particular judgment mo pag namatay ka, si Jesus yung kaharap mo. Kaya ho, mahirap mag-assume na papunta ka sa langit pero sa impyerno ka pala papunta. Kasi nabubuhay po kayo sa, wala po tayo sa state of grace. Delikado po yun eh. Huwag tayo mag-assume na sa langit tayo pupunta kung wala kang effort sa lupa na ginagawa. Wala po tayong pakialam sa good work sa ibang tao. Living a holy life, wala kang pakialam. Nagbababad ka sa kasalanan. Sinasaktan mo yung asawa mo, winawalang niya mo yung biyanan mo. Hindi ka honest sa negosyo. Okay, ang dealings mo sa tao, basura. Ang tingin mo sa kanila, basura. Ang community, ang tingin sa'yo, hindi maganda. Mga kapatid, huwag tayong mag-expect ng langit pag ganon. Baka hindi ho kayo papunta ron sa langit. Nakakatakot po yun sa totoo lang. Nag-e-expect ka, nagmamayabang ka kasi yung mga lolo nyo, mga sinauna, Katoliko, malalaki sila magbigay donasyon sa simbahan, tas yung buhay natin hindi ho maayos. Nagbababad tayo sa kasalanan. Sinasadya natin na hindi dumalo sa misa. Mortal sin po yun Tapos nagmamalaki tayo na sa langit ang punta natin. Delikado po yan. Ano pong solusyon natin dyan? Magkaroon po tayo ng let us examine our conscience. Totoo ka bang Katoliko o nagpapanggap lang? O nagsusuot lang po tayo ng maskara? Huwag po tayo magsuot ng maskara bilang Katoliko. Hindi ho maganda yon. Maging honest po tayo sa sarili natin. Kung may mali po tayo, umamin tayo sa asawa natin, sa mga anak natin, sa mga kasama natin sa trabaho. Kasi tao ka Katoliko ka na gusto mong ayusin ang buhay mo Hindi tayo nagpapanggap, hindi tayo nanggagamit ng tao para sa ating sariling advantages. Pahirapan natin yung tao, tayo may profit. Sila, dami nilang utang. Wala naman tayong ginawa para makaahon sila sa utang na yon. Pinahirapan pa natin sila. Ayoko makita yung ganun na Katoliko Yung iniisahan mo yung kapwa mo na Katoliko. Ayoko makita yung ganun Gusto ko yung Katoliko na patas ka sa kapwa mo. Hindi basura yung tingin mo sa kapwa mo. Maganda yon. Maski na may PhD ka, may humility ka doon sa mga hindi nga nakapag-ALS. Kaya mong ibaba yung sarili mo. Pasensyoso tayo. Magagalit ka na lang, pinipigil mo yung sarili mo kasi for the sake of friendship. For the sake yung relationship natin. Di ba? Kasi pag nagalit na tayo, pag nakabitaw ka na ng salita, mahirap bawiin yun Nasaktan mo yung damdamin ng tao Mag-ingat po tayo magsalita sa mga mahihirap na tao Opo. Kasi napaka-sensitive po ng mga mahihirap na tao. Yung mga hindi nakapag-aral masyado, napaka-sensitive po nila. Konting salita lang, masasaktan sila, hindi na sila dadalo sa simbahan. Naku, sa tingin mo, kayo po may pinag-aralan po kayo ay professional, may PhD po kayo, may pera po kayo, may impluensya po kayo. I really suggest, kapatid, yung taong mahirap na nasa laylayan, sila po yung priority ng Panginoong Yesus. Yung simbahan natin, pro-puro. Nagpapahalaga tayo sa mga mahirap na tao, yung mga masyadong hindi nakapag-aral. Kapatid, kung matalino po kayo, nasa academe po kayo, tulungan natin tong mga hindi nga nakapag-ALS Sila yung dapat nating pinalalakas sa simbahan. Inaalalayan. Yun ang gusto ko makita sa simbahang Katoliko Yung meron tayong malasakit. Joselito Celis, magandang gabi kay Ramel Arsula. Opo.
Importante po yun mga kapatid, yung binabanggit ko. Yun ang gusto ko makita sa simbahan po natin. Kaya nga po, papapansin nyo pagkagabi, more on practical yung pinag-uusapan natin kasi yun naman dapat eh. Anong gagawin natin pag ganito? Paano natin i-apply yung pagiging katoliko natin sa mga gantong sitwasyon? May binabanggit si Bobby Tarok dito, sabi niya kung maaari daw, iwasan ang pagbati sa mga yumaong mahal natin sa buhay na happy birthday in heaven. Sa halip sila ay alalahanin at alalayan ng dasal at panalangin upang makamit ang kaligtasan. Yung mga nasa purgatorio, no? Opo kasi marami pong Katoliko nagsasabi niyan happy birthday daw in heaven Sigurado ka ba nasa heaven na sila? Baka nasa purgatorio pa. Wala naman silang panahon doon para magdasal para sa sarili po nila. Kasi pinipurge sila doon nililinis po Ang nagdadasal po, ang kailangan nila, dasal po natin ditong buhay pa sa lupa at yung intercession ng mga saints sa langit po. Nakakatulong po yun para mapadali ang proseso nila doon sa purgatorio. Although para sa mga kaibigan natin protestante, isang kahangalan niya na doktrina ang purgatorio. Again mga kapatid, wag na lang natin silang entertainin, okay? Kung hindi nila yan matanggap yung doktrina natin, pabayaan natin sila. Wag tayong makipag-away. Mahirap yung kukulo yung ang dugo natin sa mga ganyan. Wag na kasi sayang oras natin. Simple lang, pagka protestante, hayaan nyo lang. Huwag na kayo magbigay ng time sa kanila. Ganun lang kasimple. You mind your own business na lang, ganun. May sarili tayong doktrina. Ano lang tayo? Focus tayo sa atin. Hindi naman sila makikinig sa atin. So, anong point para mag-share ka sa kanila kung di makikinig? Tama? Mag-focus tayo sa ating relationship sa Panginoong Yesus. Huwag natin sila masyadong pansinin kasi pag humarap ka sa Diyos, pag namatay ka, hindi ka naman mananagot sa mga protestante. Hindi ka naman mananagot sa mga pastor nila Mananagot ka bilang Katoliko sa Panginoong Yesus kasi siya yung hahatol sa atin. Gets natin mga kapatid? Pabayaan nyo sila. Huwag nyo na sila entertaining kasi the more na ini-entertain natin sila, namimihasa yung mga yan Pabayaan nyo lang. Huwag na kayong mag-reply sa mga tanong nila kasi paulit-ulit lang naman yung tanong nila Wala naman silang paboritong atakihin, tayo lang Ba't hindi nila maatake yung iba? Papansin nyo ba? Bakit tayo paborito atakihin nila? Tapos hindi sila marunong tumanaw ng utang na loob na dati silang mga Katoliko, umalis lang sila. Di ba? Ba't sila umalis? Kasi may meron dong sponsorship sa kabila na pag-aral sila di ba? Kasi maraming ino-offer dun sa kabila Sa Katoliko wala masyadong ganun di ba? Wala silang pasensya, umalis sila sa simbahan, pinagpalit nila yung simbahan ng Panginoon Diyos. Tapos atakihin nila yung simbahan na kung saan doon sila nagsimula. Nakakatawa, di po ba? So, para lang maiwasan na natin yan, huwag na entertainin. Let them enjoy yung kanilang gustong enjoy dyan. Pagkakausapin tayo, i-break mo na lang. Pasensya na Brad kasi di naman kayo nakikinig sa amin Mga paliwanag namin, wala naman din kwenta sa inyo. Anong point para mag-usap tayo? Ganun kasimple. Kapilan tayo Brad, okay. Pero kung may tanong pa kayo na iba dyan, hindi kayo makikinig sa explanation namin, huwag tayo mag-usap. Ganun lang po sa akin yung kasimple. Sasabihin ko lang naman sa kanila, makikinig ka ba sa paliwanag ko? Hindi. Kung hindi ka makikinig sa paliwanag ko, walang point para mag-usap tayo. Ganun kasimple. You're just wasting your time. Maglaban na lang kayo sa bahay nyo. Magsaing na lang po kayo dyan kaysa entertainin nyo sila, ha? Sige po. Kita tayo bukas, mga kapatid. Baka maaga ako mag-broadcast bukas, mga alas 5 kasi may lakad kami ni Mrs. Pagpasensya nyo po kung
medyo maaga tayo bukas. Kasi walang pasok bukas, ako'y sinabihan ng may bahay ko na may pupuntahan po kami. Malapit kasi kami sa Baybay Oo. Medyo gustong maano ni mama yung maglalakad doon sa Baybay. Okay. Maaga pa. So, baka bukas po maaga tayo 5 o'clock po. Jason Lagui Ramos from Valenzuela City daw kay Tata Canyon Abella. Magandang gabi bro. From Maasin City, Southern Leyte. Kay Mega Neutron. Para naalala ko sa pangalan mo, kapatid, yung Autobots. Transform. Yun, naalala ko yun. IAA. Yun, yung mga ganun Neutron Oh. Maraming salamat Bro Mega. Sonet Senas, maraming salamat po for joining. Alright. Salamat sa Panginoon. Natapos po tayo. Anyway, ito po, babalik ako sa Webes kasi nabayaran na po to. Ang dalawang birth certificate namin ni Mrs. saka yung marriage certificate. Para sa yan, Brad Calix? Di ba kakasal kami sa simbahan? Baka mapapaagalan po yung kasal namin ni Mrs. February 15, di ba sabi ko sa inyo? Baka po mga first week ng February. Opo. Pag-pray nyo lang po kami, wedding rite lang ho yung aming habol sa simbahan. Nakasal naman po kami, pero since na kami po ay Baptist na lumipat sa Katoliko, so kinakailangan po namin daanan tong proseso na ito and para po makapag-Eucharist na kami, okay? Kasi hindi pwede na nagko-communion na hindi dumaan sa ganito Kaya gusto nating iayusin lang. And probably may mga kasama tayo rito na nagli-live-in po kayo. May mga anak na po kayo pero wala kayong planong magpakasal, hindi kayo pwede mag-communion. Apo. Kasi nasa mortal sin po kayo, ha? So, seryoso po yung sinasabi ko sa inyo. Hindi po yan biro. Ibahin nyo yung doktrina ng simbahan po natin. Mas malalim ang doktrina natin. Kaya we have to comply. Kasi yun po yung tama. Huwag nating pairalin yung pride natin, ha? Pag mali na yan, sinasabi na ng simbahang ayusin yan, ayusin na natin. Tandaan nyo, walang blessing sa bawat pagsuway. Walang pagpapala sa bawat pagsuway. Gusto nyo pagpalain tayo ng Lord? Sundin natin yung kalooban niya. Yung kanyang overflowing na blessings, nandyan lagi po yan. Pero pag once na in-insert mo yung authority mo, yung rebelliousness ng heart mo, walang blessing sa ganon, kapatid. Mahirapan ka lang. Mahirap kalabanin ng Diyos. Mahirap kalabanin. Gilbert Matiban, maraming salamat, sabi niya. Magandang gabi bro, bagong followers po ako. Salamat Gilbert. Kung may time, may makakausap kita kapatid. Matiban. Marisa Buyaw. Sabi niya, wow, so happy to hear na ikakasal kayo sa simbahan. Opo, opo. Kami po ay excited po kami ni Mrs. So ipagdasal niyo po kami. Enemy you, love me. Ganda nung pangalan mo Enemy you, love me. Okay. Kaaway ka, mahalin mo ko. O kaya kaaway, mahalin mo ko. Yan ang translation sa Tagalog niyan Opo. Maraming salamat mga kapatid for joining sa ating broadcast. Pakishare po yung ating videos mga kapatid. Ikalat natin to sa buong Catholic community nationwide. Alam ko na ginagamit ng Panginoon Diyos ang ganitong mga pagkakataon at gusto ko ibigay ang mataas na papuri sa ating Panginoon Diyos sa mga nangyayari po sa ating broadcast. At syempre, dahil po yan sa inyong kasipagan na mag-share ng videos po natin, and I owe you, mga kapatid, maraming salamat po. Tayo po'y manalangin in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Ama, maraming salamat po. Wala kaming pasensya minsan. Patawarin niyo kami. Nakapagsasalita kami ng di maganda sa aming partner, sa mga anak namin, sa kasama namin sa work.
sa simbahan, wala kaming pasensya minsan. Mas nauuna sa amin yung galit. May mga high blood na nga kami, nagagalit pa kami. Tulungan niyo po kami na magbago bilang Katoliko. Lord, I'd like to see mga Katoliko itong 2025. Magiging follower ni Jesus. Na ang Word of God ay magiging bahagi talaga ng internal system namin. Kasi kung maintindihan namin ang pagiging solid na Katoliko, si Jesus yung sinusunod at yung prinsipyo ng inyong salita. I'd like to see yung mga seryosong tatay at nanay, mga kabataan, mga nagtatrabaho sa gobyerno, yung mga retired po na mga employees na talagang living a holy life na Katoliko. I'd like to see those Catholics na merong realization sa taon na ito na they'll begin to embrace holy life. Nasiseryosohin namin yung relasyon sa Panginoon Diyos na hindi ho kami magbababad sa kasalanan. That we will enjoy the presence of the Lord sa buhay namin. That we will acknowledge Jesus Christ sa buhay namin. Hindi yung galing namin, hindi yung pera namin, hindi po yung lakas na meron kami. Hindi yung diskarte namin sa buhay, kundi yung paggalaw ng Diyos sa buhay po namin, especially ng Panginoong Yesus. Lord, I'd like to pray sa mga kasama ko rito sa broadcast. Hindi ko alam yung pinagdadaanan nila sa kanilang mga anak, sa kanilang trabaho, sa kanilang karir, sa kanilang negosyo, sa kanilang pamilya. Hindi ko alam. Baka ang iba rito sa kanila, maghihiwalay na bilang mag-asawa. Baka meron na rito na may mga kalaguyo. Tinatago lang. Lord, wala kaming itatago sa inyo eh. Bulgar kami lahat sa harapan nyo kasi makapangyarihan kayo. Lord, I just pray na itong mga kasalanang kinasasangkutan namin, isuko na namin sa Panginoon to. Ayusin na namin ang buhay namin sa biyaya ng Panginoon. Gusto naming maniwala sa amin yung mga neighbor namin kasi nga, iba na yung buhay namin. Seryoso na kami, hindi katulad nung last year na naglalaro lang kami sa pananampalataya. Nagbababad kami sa kasalanan. Sinasadya namin na hindi dumalo sa misa. Nagkukomit kami ng sacrilege, Panginoon. May mga nagsasama ng hindi kasal pero nagtitake ng communion. Mga hindi seryoso sa relasyon sa Panginoon Diyos. Lord, I just pray na tulungan nyo kami na itong taon na ito, sasabihin namin sa inyo, tama na yung kasalanan. Doon na kami sa holy life. Doon na kami sa pagsunod sa Panginoong Yesus. And we ask you, Mama Mary, to intercede for us. We need your help. We need your prayers. Pinagdadasal din namin yung mga kapatid na nasa purgatorio ngayon na mapadali ang proseso nila doon sa paglilinis na sila'y mapunta sa langit. Nagdadasal po kami na makapag-alay kami ng dasal para po sa kanila. I'd like to pray na good health namin at sa gabi na ito sa pagtulog namin, bukas magigising kami sa inyong kalooban. Lord, maraming salamat sa challenges ng buhay. Tulungan niyo kami. Habang kami nagsasuffer kami minsan sa mga nangyayari sa buhay namin, huwag sana naming magagalit kami sa Lord. Magtatampo kami sa Panginoon. Dilipat na kami na ibang simbahan kasi parang walang nangyayari sa dasal namin. Lord, strengthen us. Ipadama niyo sa amin yung malasakit ninyo, pagmamahal. Makita namin na nandyan kayo. Tutulungan nyo kami sa mga pinagdadaanan namin. Lord, I just pray sa mga bago naming kasama sa broadcast. Makita nila na itong broadcast na ito ay totoong broadcast ito na may pakialam sa buhay pananampalataya nila.
Concern kami sa growth ng bawat isa. Concern kami sa aming paglago sa relasyon kay Kristo. Yung seryosong pagiging Katoliko. Yung totoong Katoliko talaga ng Biblia. Yun ang gusto naming maranasan, Panginoon. Maghimala po kayo sa aming pamilya. Sa may mga karamdaman. Maghimala po kayo ayon sa inyong kalooban. Lord, we just want to thank you. Salamat po sa learning tonight. I just pray pagpapalaan niyo ang bawat isa. Hindi ko alam ang laman ng puso nila pero marami silang panalangin. According to your will, mangyari po yun, Ama. Maraming salamat. We pray this in Jesus' name. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Magandang gabi ay Ekat, kay Marisa Buyaw, maraming salamat po. At sa lahat ng mga hindi ko nabanggit ang pangalan, mga kapatid, paumanhin, humihingi po ako ng tawad sa hindi ko pagbanggit ang pangalan nyo. Masyado pong mabilis yung pag-angat ng pangalan. Kaya, pero salamat po sa pag-join. Maaari po bang paki-share yung ating video sa mga kaibigan yung Katoliko? Ganon din kay Klein Dakuma, magandang gabi. Mga kapatid, if you would like to help the ministry, please do so. Andyan po nakalagay sa screen natin kung sa inyo maaring ipadala ang inyong tulong para po sa gawain ng Panginoon Diyos. We do have a campus ministry. May mga pagbibisita po tayo sa mga Katolikong hindi na po nagsisimba. We are trying to reach out yung mga pastor na mga dating Katoliko na makumbinsi natin sila na bumalik sa simbahan. Now, hindi natin magagawa yan basta kung wala po tayong logistics. So, I'm just knocking sa inyong kabutihan, mga kapatid. Hindi po ito additional na pasanin para sa inyo, kundi po gusto ko lang maging kabahagi po kayo sa ating ministeryo. This is not my ministry, it is our ministry. Ako po ay alipin lang ng Panginoon Diyos sa ministeryong ito, mga kapatid. This is our ministry. Ang mahalaga po rito ay maipanalangin po ang gawain ng Panginoon at masuportahan natin para mag-expand ang gawain po ng Panginoon Diyos. Maraming salamat sa mga tutugon at ang pagpapala ng Panginoon Diyos ang sumainyo. Sa ngalan po ng aking may bahay na si Annalyn, ako po si Brad Callis mula rito sa Negros Occidental. Jolito Palen, magandang gabi. God bless. Salamat sa paghabol. Maaari mong reviewin itong video na ito mamaya, kapatid. To God be the glory. Ingat po kayo, mga kapatid. Ingat po kayo. Humabol pa si Ana Marie Maniquez. Magandang gabi po. Salamat for joining. Ingat po kayo. God bless. And bye for now.